this week's Sunday Gospel. Mga kapatid, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Narito muli ako, Father Flavie Villanueva, SVD, sa St. Jude Shrine, at nandito tayo ngayon sa pangalawang linggo ng Paskong Pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Sa loob ng isang linggo na nagdaan, ano ang naganap sa ating buhay? Tayo ba ay nahulog na sa kasalanan kaagad? Tayo ba ay nakatagpo na ng kaaway? Kung tayo ay may kaaway at siya ay lumapit sa atin at nagsabi at bumati, sumaiyo ang kapayapaan. Ano ang ating magiging tugon? Tayo ay magugulat, di po ba? Katulad ng mga apostoles, si Jesus ay nagpakita sa kanila sa unang pagkakataon. Ang sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kahanga-hanga at nagulat ang mga apostoles. Ngunit, ang pagpapahayag nito ni Jesus ng sumainyo ang kapayapaan ay naghahatid ng balita na tapos na ang gera. Dinaig ko ang kadiliman at eto na ang kaliwanagan. Tinalo ko ang kasalanan, eto na ang kapatawaran. Tinalo ko ang kamatayan, nandito na ang bagong buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Ang pagbati niyang ito ay nangangahulugan din ng dalawang bagay. Sa unang pagbati niya ng sumainyo ang kapayapaan sa kanyang mga alagad, sinasabi niya na, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga nagawang kasalanan. Iniwan niyo ko, patawad na. Tinalikuran niyo ko, patawad na. Bati na tayo. Yun din ang sinasabi ni Jesus sa atin. Sumainyo ang kapayapaan, peace be with you. Ang pangalawang bahagi ng sumainyo ang kapayapaan na ibinigay ni Jesus ay upang ipag-abot sa mga apostoles na ngayon kayo ay napatawad na. Ngayon ay handa na kayong magmisyon. At ang pagmisyon na to ay kanilang isinabuhay una sa kanilang kaibigan at kasama na wala doon sa kwarto na nagpakita si Jesus. At ito ay si Tomas. Nagsabi si Tomas, hanggang hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang mga sugat, hanggang hindi ko nakikita ang butas ng kanyang kamay at paa, hindi ako maniniwala. Patuloy sinabi ng mga apostoles, nakita na namin ang Panginoon. Minsan sila'y muling nagtipon at nandoon si Tomas at sinabi ni Jesus, Tomas, sumaiyo ang kapayapaan. Halika at huwag mag-alinlangan. Sa gulat at sa pagsisisi ni Tomas, pagpakumbaba niyang sinabi at winika, Panginoon ko, Diyos ko. Itong salitang ito ay patuloy pa natin sinasambit at patuloy pa rin natin dinadasal sa tuwing na ang pari ay nagpukonsekra ka ng katawan at dugo ni Jesus. Panginoon ko, Diyos ko. Napakamakapangyarihang mga salita na sana ay ulit-ulitin natin, lalo-lalo na sa panahon ng ating pamumuhay dito sa lupa. Sa panahon ng paghinagpis, alalanin natin, Panginoon ko, Diyos ko. Sa panahon ng kaligayahan, Panginoon ko, Diyos ko. At sana itanim natin sa ating puso na ang Panginoon ko at Diyos ko ay muling nabubuhay at muling gumagalaw at patuloy na kumakalinga sa atin.